Although hindi po parang nakakabahala po, no, na yung mga nabubuntis po pala 10 to 14 dumami. Yes po. So from 3,343 nung 2023 na recorded ng ating PSA or Philippine Statistics Authority na Civil Registration and Vital Statistics. Ngayon po in 2024, the latest data that they released, makita natin na tumaas siya yung 10 to 14 ng 3,560. So yun po yung alarming talaga. That's why CPD is really calling and giving alerts na ito yung tumataas. So kailangan na nating bigyan at pagtuunan ng pansin na tumataas talaga yung kasong ito. Opo, Miss May, may mga nakausap po kayo doon sa mga statistics na yon kung ano po yung rason kung bakit po pabata ng pabata yung mga nabubuntis at sa inyo na po nanggaling na alarming po ito. Sir Sander, no, sinasabi namin dito sa CPD na when a girl gets pregnant and gives birth, meron siyang causal framework. Of course, ang direct cause is unprotected sex. Pero maaari kasi anecdotal evidence or data shows na pwede kasing abused yung itong Mhm, mga mhm, batang ito, yung mga 10 to 14. Kasi age of sexual consent natin sa Pilipinas, according to the law, is 16. So mhm, talagang mhm. from there pa lang, kita na natin no na maaaring may abuse. At the same time, isa pa sa mga factors would be the parental factor or the family factor na maaari yung mga magulang natin sa Pilipinas hindi na talaga nagdi-discuss about sex and sexuality. And the Young Adult Fertility and Sexuality Study also reveals no in 2023 na only more than 10% of Filipino parents nagko-communicate ng sex and sexuality Mhm. with their children. So yun pa lang, isa na yun sa factor, yung family, yung parental monitoring also. At the same time, sinasabi natin na next to none, ang social media ang secondary source of information ng sex and sexuality ng ating mga kabataang Pilipino. Ayon din sa Young Adult Fertility and Sexuality Study. At meron din silang mataas na exposure sa pornographic materials. Maaaring intentional din na exposure. So napakaraming factors, sir. And at the same time, yung programa at serbisyo na meron sa local government units also no plays a factor doon sa pagbuntis na maaga at Mm. pag-anak ng maaga ng ating mga kababayan. So ayun po, napakaraming factors Dahilan, po. opo. Oo, na dahilan pag nabubuntis ang isang batang babae. Opo, kawawa naman po yung mga edad 10 na dapat po sana'y naglalaro pa ng, alam niyo po yung Chinese garter, piko, pero nagbubuntis na. May dalawa na nakalagay na kaso yung 10 taon gulang. Mabuti naman hindi 8-year-old kasi yung last data natin in Mm. 2023, an 8-year-old girl. At least Diyos ito, ko, mm. wala namang 8-year-old na register, dalawang 10-year-old. Yun pong 10 years old na yun, kung alam nyo lamang po sila po ba ay biktima ng sexual abuse o talaga pong voluntary po yung pakikipagtalik? Sad to say, ito po yung hindi natin malaman kasi syempre in terms of privacy and Opo. Mhm, confidentiality din ng mga mhm. bata. Pero kung nasan po ito registered, alam na po ito ng local government unit. At usually po, ayon sa ating pag-iikot, no, ang ating mga kasama sa CPD on all regional offices nationwide, ito pong mga ito, alam na po ito ng local government unit at talagang minomonitor na ito mga ganitong mga kaso po, lalo na yung mga 10-year-old. Opo. Sa inyo po sa Commission on Population and Development, alam po namin na meron po kayong mga education campaign. Pero dun ho sa grassroots level po, barangay, yung pong mga community, papaano po nakakarating yung mensahe from you, national government, sa dun po sa lokalidad? Ayun po, dahil ang mandate po ng Commission on Population and Development really is to partner with local government units and institutions. Talagang ang battle talaga ay nasa lokal na pamahalaan. So, yun talaga yung partnership para makarating sa barangay, sa munisipyo, sa syudad, sa probinsya, ang campaigns na ito at yung programa na ito. So, ginagawa natin, nakikipartner tayo sa mga local government units para talagang magkaroon ng programa. So may mga ino-offer tayo ng mga platforms na maaaring i-institutionalize sa local government units katulad ng Parenting Talk
isang programa ito para mag-usap ang mga magulang at kabataan. Ino-offer din natin yung sexually healthy and personally empowered adolescents kung saan yung ating mga kabataan ay tinuturuan ng life skills. Kasi Sir Sander, napaka-importante ng life skills para sa isang bata para hindi siya maagang makipag-sex or mag-engage sa risky sexual behavior and non-risky sexual behavior. Kasi nakikita rin natin pag nagsusmoke, nagde-drink, nag-use ng drugs ayon sa pag-aaral ng Young Adult Fertility and Sexuality Study. Related din kasi siya sa maagang pagkipag-sex, sir. No? So yun Party-party, ganun talagang, po, no? Yung mga yes. party. So, yung 'di ba yung uso ngayon yung pag may alak may balak. May Yung mga balak. ganyang mga mga kasabihan na totoo namang nangyayari talaga ayon naman sa ating datos at anecdotal evidences. So yun yung ginagawa natin, Sir Sander. Talagang dapat matuto yung ating mga local government units na magkaroon ng ganitong mga programa para sustainable yung ating campaigns. And at the same time, ang gusto talaga natin, ang panawagan namin, salamat pala sa inyo, Sir Sander, kasi malaking tulong po itong media sa pagpapalaganap nito na ang parents, mga magulang, kayo po talaga ang unang dapat nakikipag-usap tungkol sa sex and sexuality sa inyong mga anak. Paano ba ito nagsa-start? Teachable moments. Mag-spot kayo ng teachable moments kung saan pwedeng mangyari ang ganitong usapan. Pwede rin, Sir Sander, pagtuturo ng mga Opo. bata sa good touch, bad touch. No, Ano turuan po natin yun? sila na may mga touches na kailangan hindi nangyayari para alam nila kung abuse na ito. At magsabi, ang aming core message yan ay go, run, and tell a responsible adult around you. Maaari kasing family member, so dapat hindi family member din yung sasabihan, di ba? Responsible adult around. Opo. Kung gusto po kayong imbitahan halimbawa po ng mga NGO, ng lokal na pamahalaan o kaya po ng mga paaralan, saan po kayo pwedeng kontakin para po magpadala po ng resource person mula po sa CPD? So meron tayong regional offices nationwide, ang CPD. Maaari din po kayong mag-send ng messages sa mga Facebook pages ng ating mga CPD or Commission Population and Development Facebook pages or pumunta sa mga opisina kasi nationwide naman meron tayong offices per region. At meron pala kaming campaign, Sir Sander, no? Opo. Sa mga nakikinig po sa atin, malayaako.ph. May mga impormasyon doon for young people. And parents can also look into it and use yung mga materials na to explain sex and sexuality with your children. At may Facebook page din, I Choose Malaya Akong Maging. So, varied ang contents nito. Meron about consent, meron about bakit hindi ako crush ng crush ko. Mga ganito mga bagay. Opo, Yung mga opo. Maganda. pangkabataan talaga. Opo, Oo. sinisilip ko nga po yung malayaako.ph para po sa mga bata, mga kabataan at mga magulang na nakikinig ngayon, gamitin po natin sa tama yung panahon natin sa social media at sa internet. Tama po, di ba ma'am? Yes, Sir Sander, kasi misinformation is also one of the challenges na kailangan nating i-address. Kaya yun, nagpapasalamat kami na isa po kayo sa mga talagang nagpo-promote, no, ng ating mga mensahe. Opo. Maraming salamat po sa inyo ma'am at sa uulitin po ha. Sana po ay lagi po kayong maging bukas po sa aming mga paanyaya. You're always welcome po. Please, don't hesitate to contact us, Sir Sander. At alam ko parang classmate mo yata si Jane. Sino pong Jane? Ay, si Ma'am Jane Casimiro. Abelio. Opo, opo. Tama po. Jane Opo. Abelio Casimiro, Opo. sinabi niya kasi sa akin na mag-classmate kayo. So marami pong salamat para sa isang masayang pamilya mula sa Commission on Population and Development, Sir Sander. Marami pong salamat. Maraming salamat po kay Miss Mai Kiray, ang atin pong chief ng Division Chief ng Information